Simula pagkabata ay magkaibigan ng matalik sina Sunny at Cathy. Sa kabila ng 5 taon ang tanda ng binata rito, nagkakilala ang dalawa nang minsang isama ni Mang Efren ang anak na si Cathy sa birthday ng ama ni Sunny. Doon nagsimula ang pagkakaibigan ng dalawa. Kasalukuyang nasa labas ng bahay si Mang Efren habang hinihimas ang manok nitong panabong nang dumating ang binata. Ikaw pala, Sunny. Kailan ka pa dumating? Kanina lang ako dumating. Nariyan po ba si Cathy? Oh, ano yung dala mo? May pa-paper bag ka pa dyan Nag-abala ka pa. Pero salamat sa dala mo ha. Si Cathy po. Oo, nandyan siya. Hindi naman yun umaalis eh. Sige na, pumanhik ka na sa itaas. Akyatin mo na lang. 3 baitang lang naman ang hagdan namin. Hindi ka naman mahihirapang umakyat. Salamat po. Ikaw nang bahala sa kanya ha. May gagawin lang ako. Opo. Cathy. Sunny. Anong ginagawa mo? Heto, nagtutupi ng mga damit namin. Bakit hindi ka man lang nagpasabi? Nabigla naman ako sa'yo. Huwag kang mataranta. Ako lang naman to. Eto nga pala, pasalubong ko sa'yo. Nag-abala ka pa. Hindi ka abalan sa akin pagbibigay sa babaeng mahal ko. Para sa'yo, Cathy. Kumusta ka na? Keming inabot ng dalagita ang ibinigay niya at pagkatapos ipinatong sa lamesa na nasa kanyang tabi. Salamat. Sana hindi ka na nag-abala pa. Basta para sa'yo. Ba't parang hindi ka yata masaya na makita ako? Ang tagal nating hindi nagkita. Tapos ganyang kakatamlay na humarap sa akin. Hindi naman sa ganon. Medyo masama lang ang pakiramdam ko ngayon. Pinakatitigan naman siya ni Sunny. Umiwas naman ng tingin ang dalagita dahil sa pagkailang. Alam ko na. Kulang ka lang sa ligo. Tara, samahan mo ko sa talon. Magdala lang tayo ng baon natin. Ano kasi, marami pa akong gagawin dito sa bahay. Sumama ka na, Cathy. Huwag mo namang ipahiya ang kaibigan mo. Mabuti nga naalala ka niyang dalawin at dalang ka ng pasalubong. Mamaya mo na lang gawin ang sinasabi mong trabaho dito sa bahay. Natuon pareho ang kanilang paningin kay Mang Efren na hindi nila namamalayan pumasok na pala. Hawak pa rin ito ang alagang tandang. Napilitan namang sumama si Cathy. Teka lang, ihahanda ko yung mga dadalhin. Tumayo ang dalagita, pumasok sa kanugnog na kusina. Nakangiti namang tumingin si Sunny sa ama nito bago pumanaog uli ang lalaki. Naglalakad sila na magsalita si Sunny. Kanina pa kasi napapansin ng binata ang katamlayan niya. May problema ba? Parang hindi ka masaya na magkasama tayo ngayon. Magkaibigan naman tayo, di ba? Walang dapat na lihiman. Tumigil pa si Sunny sa paglalakad at hinawakan ang magkabilang balikat ng dalaga. Ngunit nanatili itong nakayuko at ayaw salubungin ang kanyang mga titig. Problema lang sa pamilya. Si tatay kasi, lalong nalululong sa pagsasabong. Baon na kami sa utang. Ang sistema niyan, baka hindi na ako makapagpatuloy ng pag-aaral. Alam mo naman, pangarap ko rin makatungtong ng kolehiyo gaya mo. Naiintindihan kita. Sorry kung wala akong naitutulong sa problema mo ngayon. Pangako, kapag kaya ko nang tumayo sa sarili kong mga paa, tutulungan kita. Matipid gumiti si Cathy noon. Kahit paano ay nabawasan na rin ang bigat sa kanyang dibdib. Excited naman talaga siyang makita at makasama ang binata. Ngunit dahil ilang minuto bago ito dumating, ay matindi na ang pagtatalo nila mag-ama. Kaya naman, nangingimbabaw ang sama ng loob niya kesa sa saya na makita ang kaibigan. Mabuti pa, bilisan na natin. Pilit na pinasisigla ng dalagita ang kanyang tinig. Napangiti na rin si Sunny. Binilisan na rin nila ang paglalakad. Kalahating oras din ang nilakad nilang magkaibigan sa mabato at mababaw na tubig. Pagdating sa lugar,
marami ng taong naliligo. Ang iba ay dayo pa sa kanilang lugar. Sikat ang lugar na yon dahil sa talon. Malinaw rin ang tubig. May mga bahaging mabato. Tuwing tag-init ay dayuhin ang lugar na yon dahil hindi lang ang paliligo ang pinupuntahan ng mga tao, kundi maging ang napakaganda nitong tanawin na parang pinila sa magazine, ika nga ng ilan. May isang oras rin silang naligo at tumigil si Cathy. Umupo siya sa malaking bato. Kinuha ang kanilang baon. Lumapit na rin sa kanya ang binata na nakararamdam na rin ng gutom. Isa ito sa namimiss ko kapag nasa kabilang bayan ako. Ano nga palang plano mo kapag nakapagtapos ka na? Hindi agad nakapagsalita si Sunny. Pinag-isipan niya kung dapat niya bang isingit ang bagay na yon. Huminga siya ng malalim bago malamlam na tumingin sa dalaga. Gusto ko sanang kapag nakapagtapos ako, magtapat ako ng pag-ibig sa babaeng matagal ko nang gusto. Bakit ba biglang bumilis ang tibok ng puso ko? Para akong napapaso sa mga titik niya. Mabuti pa kumain na lang ako. Parang hindi ako handa sa mangyayari. Namula ka. At ang lakas mong kumain. Kumain ka na rin kasi. Alam ko na masyado pa ito maaga. Pero siguro ito yung tamang pagkakataon para magtapat na ako. Oh, natahimik ka. Hindi ko rin kasi alam ang sasabihin ko. Alam ko na rin ang mga pagkakataong ito. Hindi naman ako inosente sa ganitong bagay. Catherine, gusto sana kitang maging nobya kapag nakapagtapos na ako ng pag-aaral. Ano? Nagbibiro ka ba? Bakit ako? Anong bakit ikaw? Siyempre dahil ikaw yung gusto ko, Cathy. Bata pa lang tayo. Idinambana na kita dito sa puso ko. Teka, Hayaan mo lang ako. Akin ang kamay mo. Sunny. And damin mo ang puso ko. Sunny, bakit tila napapasok ko sa ginagawa niya? Ang lakas ng kabog ng dibdib ko. Inilagay ni Sunny ang kamay nito sa dibdib kung nasaan ang puso nito. Nanggagapi ni Sunny ang kamay ng dalagita. Parang napasong hinila niya iyon. Bata pa ako, Sunny. At isa pa, wala pa sa isip ko ang bagay niyan. Gusto ko muna mag-aral. Kung hindi man ay magtrabaho muna. Para matulungan ko ang mga magulang ko. Lalo ng kapatid ko may kapansanan. Handa ako maghintay, Cathy. Kahit gaano pa katagal. Ayokong paasahin ka. Hindi natin hawak ang kapalaran natin. Hayaan mo lang akong mahalin ka. Hanggang maging handa ka na. Yun ang naging huling pag-uusap nila bago bumalik sa kabilang bayan ang binata para sa pag-aaral. Lingid kay Cathy, kinausap na ng binata ang kanyang mga magulang. Humingi ito ng permiso kung maaari siyang ligawan kapag tumungtong na siya sa edad na 18. Minsang naghahapunan silang mag-anak ay nabanggit iyon ng kanyang ama. Ba, ang swerte mo kay Sunny. Dahil sa dami ng mga kadalagahan dito, ikaw yung nagustuhan niya. Kaya kung ako sa'yo, huwag kang tumingin sa iba. Baka mamaya niyan sa bungal ka pa mapunta. Wala pa po sa isip ko ang bagay na yan. Gusto ko pong makapag-aral muna. Gusto ko munang tumulong sa inyo at kay Bunso. Anong mag-aaral? Saan kami sa tingin mo kukuha ng pagpapaaral sa'yo? Kung sasagutin mo si Sunny, malay mo, baka siya pa ang tumusto sa pag-aaral mo. Kaya ngayon pa lang mag-isip ka na. Pagdating sa sabong meron kayong pangtustos. Pero pagdating sa pag-aaral ko wala. Aba, sumasagot ka na! Gusto mo ba talagang putuli ko yung dila mo? Yang boses mo kapag sinasabi ko sa'yo. Ilang beses ko bang sinasabi sa'yo? Sa inyong lahat, wala kayong pakialam sa pagsasabong ko. Labas na kayo roon! Hindi na tinapos ng ama ang pagkain nito. Padarag na lumabas ng kanilang bahay. Si Cathy naman,
Hindi napigilan ang pag-agos ng luha sa mga mata. Ang ina naman niyang si Lorna ay naawa at napatitig na lang ito sa kanya. Walang boses ang ginang sa bahay nila. Takot ito sa kanyang ama. Napasulyap si Cathy sa kapatid nang walang kamalay-malay sa nagaganap sa paligid. Nakatingin lamang ang binatilyo sa kawalan. Dumating ang araw ng pagtatapos ni Cathy sa high school. Pagdating sa bahay, nagtaka siya kung bakit maraming handang pagkain sa kanilang mesa. Bago pa man siya makapagtanong sa kanyang ina, ay bigla na lamang sumulpot si Sunny. Sa iyo lahat galing ang handa na ito? Oo, gusto ko kasi meron tayong pagsasaluhan ngayon. Nagtapos ka na ng high school. Yan na rin yung regalo ko sa'yo. Hindi makapaniwala ang dalagita. Maluha-luha na niyakap na lamang nito ang binata. Salamat ha. Basta para sa'yo. Alam mo naman lahat gagawin ko. Mapasaya lamang kita. Inabot ng gabi sa kanila ang binata. Tila ayaw na nitong umuwi. Nasa labas lamang sila ng bahay sa may duyan na ginawa niya. 1 taon na lang, 18 ka na. Nasasabik na akong ligawan ka at iparamdam sa iyo ang tunay kong pagmamahal. Hindi malaman ni Cathy kung ano ang isasagot niya rito. Sa totoo lang, wala siyang makapang ibang damdamin para rito maliban sa pagmamahal bilang kaibigan. Gabi na. Baka hinahanap ka na sa inyo. Pag-iwas na lang niya. Hindi pa talaga siya handa para sa idinudulog nitong pag-ibig sa kanya. Naguguluhan ang isip niya kung ano talaga ang nararamdaman niya para rito. Ang alam niya lamang, masaya siya kapag kasama ang binata. Oo nga pala, malalim na ang gabi. Pasensya na hindi ko na malayan ang oras. Magpahinga ka na rin. Alam ko pagod ka na. Mag-iingat ka sa pag-uwi. 3 buwan bago ang 18 kaarawan ni Cathy, isang pangyayari ang magiging dahilan para magkalayo sila Sunny. Isang gabing malakas ang ulan. Humahangos na umuwi ang kanyang ama. Nangangatal ito hindi dahil sa pagkabasa ng ulan, kundi dahil sa matinding takot. Nakapatay ako! Napatay ko si Paring Berte! Nasaksak ko siya! Parang pinagsakluban ang mag-ina sa narinig. Tigalgal na napaupo na lamang sa isang tabi si Cathy. Nilukuban na lamang siya ng matinding takot. Samantalang ang kanyang ina, dinaluhan ng kanyang ama na sapu ang ulo habang walang tigil na nagpapaliwanag. Ayoko makulong. Tulungan mo ko, Lorna. Hindi ko naman sinasadyang lahat eh. Bigla na lang nagdilim ang paningin ko. Kinalit siya kasi ako eh. Umiyak na rin ang kanyang ina habang pilit na pinakakalma ang kanyang ama. Iisa lang ang dahilan ng lahat ng yun, ang pagsasabong nito. Walang nagawa kundi maging sunod-sunuran na lamang si Cathy. Sa kabila ng pagkukulang ng ama ay mahal niya pa rin ito. Ayaw niya ring makulong ang kanyang ama. Maimpluwensya sa kanilang lugar ang lalaking nasaksak nito. Natatakot sila sa maaaring mangyari. Kaya naman, nang sabihin ng kanyang ina na kailangan nilang umalis sa baryo na yon, ay walang pag-aatubiling nag-alsabalutan sila. Sinagasan nila ang malakas na ulan ng gabing yun para lang makaalis sila. Sa baryo na pinagmula ng kanyang ina sila napadpad. Sa Lola Gloria niya, mainit naman silang tinanggap ng kanyang Lola Gloria na noon lang niya nakilala ng personal. Noon din ay nalaman niya ang kwento ng mga magulang nito. Tutol pala ang kanyang Lola Gloria sa kanyang ama na siyang dahilan para magtanan ang kanyang mga magulang. Sa likod ng bahay sila pinatira ng kanyang lola. Sa kabila na mag-isa na lamang ito sa buhay, tanging kasama na lang ang malayong kamag-anak
Napagtanto ni Cathy na hindi pa rin lubos napatawad ng kanyang lola ang mga magulang nito. Makalipas ang 3 buwan, isang dagok na naman ang dumating sa buhay ni Cathy. Inatake sa puso ang kanyang ina, naging sanhi ng pagkamatay nito. Matagal na nitong iniinda ang sakit, ngunit dahil walang sapat na perang pampagamot, hindi nito nabigyan ng pansin ang paninikip ng dibdib. Kasalanan mo ang lahat ng ito, Itay! Kung naging responsableng asawa at ama ka lamang sana sa amin, hindi namin dadanasan ang ganitong buhay! Kasalanan mo ang pagkamatay ni nanay! Anak, patawarin niyo ko. Patawarin niyo ko ni Bunso. Nagsisisi ako sa lahat ng nagawa ko sa inyo. Sa aking pagkukulang, bigyan niyo lang sana ako ng pagkakataong makabawi. Huli na ang lahat! Wala na ang nanay! Magsisiman kayo, hindi nyo na maibabalik ang buhay niya. Sana noon pa kayo nagbago, nung panahong kailangan ka ni nanay, nung kailangan ka namin! Napahagulhol na lamang si Mang Efren sa kanyang harapan. Marami pa sanang nais isumbat ang dalaga, ngunit lalo lamang nagsisikip ang kanyang dibdib sa sama ng loob dahil sa galit. 1 linggo mula nang mailbing ang kanyang ina, kinausap siya ng kanyang Lola Gloria. Bakit hindi na lang kayo lumipat ng kapatid mo rito sa bahay? Hayaan nyo na ang tatay nyo dyan sa bahay na yan. Simula po nung nawala si nanay, naging malapit na po si Bunso kay tatay. Gusto ko rin po nabigyan ng pagkakataon si tatay na magbago. Alam ko po na kung nabubuhay si nanay, ganun din po ang gagawin niya. Oy siya, kung yan ang desisyon mo. Pero sana, huwag kang gumaya sa nanay mo na mataas pa rin ang pride hanggang sa huli. Ayaw tumanggap ng anumang tulong mula sa akin. Mga apo ko kayo, hayaan ninyo na ibigay ko ang pangangailangan ninyo. Kayo pong bahala, Lola. Hindi ko po tatanggihan ang mga ibibigay ninyong tulong para po sa amin ni Bunso. Nang magkaroon ng tiyangge malapit sa plaza, naisipan ni Cathy ang kumuha ng pwesto para makapagtinda. Todo suporta naman ang kanyang Lola Gloria sa mga plano nito. Salamat po, Lola. Ibabalik ko rin po ang inilabas ninyong puhunan. Pangako po yan. Huwag mo munang isipin ang bagay na yon. Ang mahalaga ay makapagsimula kayo. At mas gusto ko na rin yung balak mo kaysa magtrabaho ka rito. Palibhasa kasi probinsya, mababa lang ang pasahod. At least dyan, ikaw ang amo at hawak mo pa pati ang oras mo. Habang abala si Cathy sa pwesto ng mga paninda niya, ang ama naman niya ang nagbabantay sa kanyang kapatid at sa lahat ng gawaing bahay. Nang umuwi siya ng gabing yun, naabutan niya ang kanyang ama na gising at sadyang hinihintay siya. Nandiyan ka na pala, anak. At teka, ipaghahanda kita ng makakain mo. Nauna na kami ng kapatid mong kumain para makapagpahinga na siya. Tahimik na umupo si Cathy sa upuan. May sama pa rin siya ng loob sa ama. Ngunit nakikita niya ang pagbabago nito. Ang tila yelong nakapagitan sa kanila ay unti-unti nang natutunaw. Parang biglang nagbara ang kanyang lalamunan dahil sa pagpigil na maiyak ng mga sandaling iyon. Salamat po. Niluto ko na ang paborito ninyong ulam ng nanay niyo. Kumain ka na. Tuluyan ng napahikbi si Cathy nang banggitin ng ama ang kanyang ina. Anak, sana mapatawad mo ko. Sana rin napatawad na ako ng nanay niyo sa lahat ng mga pagkukulang ko. Sigurado po ako na napatawad na po kayo ni nanay. Alam niyo naman kung gaano niyo kayo kamahal.
Salamat din po, Itay. Pinatunayan ninyo na magbabago nga kayo. Patutunayan ko na nagbago na ako para sa inyo ni Bunso. Hayaan niyo lang ako na magpakaama sa inyo. Tumayo si Cathy para yakapin ang ama na gumanti ng yakap habang lumuluha. Nang araw na yun, malakas ang ulan at hangin dahil sa paparating na bagyo. Kaya minabuti ni Cathy na wag munang magbubukas ng stall. Kapag ganoong wala siyang ginagawa, malimis siyang tumambay sa bahay ng kanyang lola. Hindi sumama ang kanyang kapatid dahil natatakot sa kanilang lola. Hindi kasi ganun kadali na makuha ang loob ng kapatid. Marahil ay dahil sa pagiging special child dito. Nauunawaan naman yun ng kanyang lola kaya hinayaan na lamang. Habang nasa sala, may nakitang lumang aklat si Cathy sa sahig. Naninilaw na ang mga pahinang iyon, ngunit malinaw pa rin niyang binabasa ang mga nakasulat. Mataas na uri ng aswang. Pinaniniwalaan na mula sila sa hanay ng mga kadatuan. Sila ay mataas na uri ng aswang. Nakakahigit sila sa lakas at bangis kumpara sa ibang uri ng aswang. Natigil sa pagbabasa si Cathy nang dumating ang kanyang lola Gloria. Nanlaki bigla ang mga mata nang makita ang hawak niya. Saan mo nakuhang aklat na yan, Iha? Nakita ko lang po ito sa sahig. Baka po nalaglag mula sa taas ng kabinet. Pasensya na po. Hindi ko naman po intensyon na pakialaman. Sa lolo mo ang talaang yan. Diyan niya isinusulat ang mga nilalang ng dilim na nakakalaban niya noon. Itinatala niya ang mga katangian at lakas ng mga ito. Napukaw ng gusto ang interes ni Cathy sa mga sinabi ng kanyang lola. Ibig niyo pong sabihin, Lola, totoong mga aswang? Ganun na nga, Apo. Bago ko pa makilala ang lolo mo, tirador na siya ng mga aswang. Marinig pa lang daw ng mga ito ang pangalan niya, abay nanginginig na ito sa takot. Batid kasi nila na hindi sila bubuhayin ng lolo mo oras na makaharap nila ito. Pero may isang aswang na bukod tanging binuhay ng iyong lolo. Ang aswang na yon ay nabibilang sa uri ng bangkilan. Napatitig naman si Cathy sa hawak na aklat ng kanyang lolo. Ay, Lola, maaari ko bang hiramin ang aklat ng lolo? Gusto ko lang basahin sana ang nilalaman. Ay sige, Apo. Basta ingatan mo lang na hindi mapunit at medyo luma na yan. Opo, Lola. Iingatan ko po ito. Humiling si Cathy na magkwento ang kanyang lola Gloria tungkol sa mga aswang. Pinagbigyan naman siya nito. Mabuti na lamang, 3 araw lang ang malakas na ulan. Agad na ring bumalik sa pagtitinda si Cathy. Minsan tinutulungan siya ng kanyang ama. Iniiwan na lamang nito ang kapatid sa kanilang lola, katulad ng araw na yon. May mga bagong stock siyang dumating. Naruroon din ang kanyang ama upang tulungan siya sa pagsasalansan ng mga iyon. Magpahinga na po muna kayo, Itay. Heto po ang merienda. Kumain po muna kayo. Matapos maisaayos ang mga paninda niya, nagpaalam na rin ang kanyang ama. Pabalik na lamang daw ito para sunduin siya. Nang araw na yun, matumal ang benta niya. Kinuha na lamang niya ang aklat na galing sa kanyang lolo. Muli niyang binasa iyon. Sa sobrang tutok niya sa pagbabasa, hindi na malaya ng dalaga ang paglapit ng isang matangkad na lalaki. Magkano ito? Napaangat bigla ng tingin si Cathy sa lalaking nakangiti na may hawak ng daing na biya na tinda. Agad niyang itinago ang hawak na aklat. 100 ang isang guhit. Bigyan mo nga ako ng 2 guhit at saka
Namili pa ang lalaki sa iba pa niyang panindang mga daing. Si Cathy naman ay agad na nagkilo ng daing na biya. Bigyan mo rin ako nitong dried pusit mo tsaka itong balot-balot na daing. 300 po yan. Masarap po yan, hindi po gaano maalat. Sige, bigyan mo ako ng 6 na balot. Eto po, baka gusto niyong subukan. Isa rin po ito sa binabalik-balikan sa akin. Garantisado pong masarap at talagang hindi po ako mapapahiya sa inyo. Sa pagkamangha ni Cathy, lahat ng inalok niya ay binili ng lalaki. Kaya naman, habang nagsasara siya ng stall, ay hindi niya mabura-bura ang ngiti sa labi. Hindi niya alam kung bakit hindi siya nasundo ng kanyang ama, pero naglakad-lakad lamang siya pauwi. Panatag naman ang kanyang loob na walang masamang mangyayari sa kanya habang sa daan. May 3 lalaki ang humarang sa daan. Mahigpit niyang hinawakan ang bag kung saan naroon ang kanyang benta. Nagpalinga-linga pa ang dalaga sa pagbabaka sakaling meron pang tao. Ngunit medyo liblib na ang daang yun pauwi sa kanila at malayo na rin sa mga kabahayan. Nang akbang dadalungin siya ng mga ito, ay impit na lamang siyang napatili. Ang pagdaluhong sa kanya ng mga ito ay napahinto nang sumulpot ang isang lalaki. Napatda ang 3 kalalakihan na parang nakakita ng multo ang mga anyo. Huwag niyong kakantihin ni dulo ng daliri ng babae ito. Dahil kung hindi, sa akin kayo mananagot. Nagkatingi na naman ang 3 bago unti-unting umatras at tumakbo sa iisang direksyon. Binalingan naman ng lalaki si Cathy na nanginginig na rin sa takot. Noon lang naalala ng dalaga na ang lalaki ay ang bumili ng napakarami niyang paninda. Ayos ka lang ba? Oo, salamat sa tulong mo. Sino kaya ang mga yun? Mga dayo ang mga yun dito. Huwag kang mag-alala. Hindi ka nila gagambalain pa. Mabuti pa, ihatid na kita sa inyo. Nakakahiya naman sa'yo. Susunduin sana ako ng tatay ko, pero hindi ko alam kung bakit hindi niya ako nasundo. Baka may nangyari sa kapatid ko eh. Yun na lang kasing naiisip kong dahilan. Nang mapatingin si Cathy sa lalaki, pinigil nito ang ngiti sa labi. Noon niya lamang napagtanto ang nagawa. Pasensya na kung napadaldal ako hindi naman ako ganito sa estranghero. Dala lang siguro ng nervyos dahil sa nangyari. Naiintindihan ko. Ako nga pala si Kiel. Ako naman si Catherine. Cathy na lang. Matama na tiningnan ni Kiel ang dalaga. Nais sanang sabihin ng binata na matagal na nitong alam ang pangalan ng babae. Kalaunan, napapayag na rin ang dalaga na ihatid ito ni Kiel. Habang sa daan, tinatanong ito ni Cathy. Taga rito ka ba? Para kasing kanina lang kita nakita nung bumili ka ng mga paninda ko. Ang mga magulang ko ay lehitimong taga rito talaga. Ako naman, kailan lang ako dumating. Nasa Kakahuyan ang bahay namin. Bakit doon? Pasensya na kung maurirat ako. Hindi ba delikado doon? Wala bang mababangis na hayop na nakatira doon? Sabi kasi ng lola ko, halos lahat daw ng mababangis na hayop nandun na sa Kakahuyan na yon. Kaya nga walang naglalakas ng loob na taga rito na pasukin yon. Sa tagal ng paninirahan ng mga ninuno ko sa lugar na yun, hindi sila takot sa mababangis na hayop na nakatira doon. Dahil sa huntahan nila, hindi nila namalayang pareho na malapit na sila sa gate ng bahay ng kanyang Lola Gloria. Nandito na tayo sa inyo. Paano mo nalaman na dito ako nakatira? Madalas akong dumadaan dito. May ilang beses na rin kitang nakitang galing dyan. Salamat ulit. Mag-iingat ka sa paglalakad mo pa uwi. Matipid ng ngiti ang itinugon ni Kiel sa dalaga na naglalakad papasok ng gate na pula. Nang lumingon ay kumuhay pa siya. Umalis na lamang siya sa kanyang kinatatayuan nang nawala ng dalaga sa kanyang paningin.
Hindi lingid sa kaalaman ni Kel ay may dalawang pares ng mga mata ang nakasunod sa kanya. Sinalubong si Cathy ng kanyang ama na bakas ang pag-aalala sa muka. Pasensya ka na anak kung hindi kita nasundo kanina. Bigla kasing nilagdat ang kapatid mo. Bakas naman sa mukha ni Cathy ang pag-aalala sa kapatid. Agad itong nagtungo sa silid. Kumusta po ang lagay niya? Bumaba na ang lagnat niya. Nakahinga naman ng maluwag si Cathy. Sa kanya naikwento sa ama ang nangyari. Bumakas kaagad ang pag-aalala sa mukha ni Mang Efren. Hindi ka ba nasaktan anak? Nakilala mo ba ang mga humarang na yon? Wala pong nangyari sa akin. Sakto lang po na dumating ang tagapagligtas ko. Sabi niya mga dayo lang daw po ang mga yun. May nagligtas sa'yo? Sino iha? Si Kiel po. Taga rito din po siya. Nakahinga naman ng maluwag si Mang Efren. Nagmatiyak na wala nang masamang nangyari sa anak. Ay salamat naman kung gano'n anak. Sana'y nakilala ko ang iyong tagapagligtas para ako yung personal na makapagpasalamat. Malay niyo po, magkaharap kayo. Taga rito din naman po siya. Nang sumunod na araw, naging masigla si Cathy. Sa kabila ng muntikang pagkapahamak, lagi na ring maaga ang kanyang ama sa kanyang pwesto. Ang kanya namang kapatid ay panatag na ang loob sa kanilang Lola Gloria, kaya naiiwan na ito sa bahay ng lola niya. Habang nagsasalansan ng paninda ay biglang dumating si Kiel. Gumuhit agad ang ngiti sa labi ni Cathy. Hindi naman nakaligtas sa mga mata ni Mang Efren. Bibili ka ba ulit? Huwag mong sabihin na sa sobrang sarap ng paninda ko ubos na agad. May natira pa naman. Nagustuhan kasi ni nanay yung daing na biya, kaya bibili uli ako. Tsaka yung pusit. Tsaka baka kasi wala kang kasamang umuwi, ihatid na kita. Isang tikim lang naman ang ginawa ni Mang Efren para maagaw ang pansin ng dalawa. Magandang hapon po. Kayo po ang tatay ni Cathy. Ako nga iho. Ikaw siguro yung nagligtas sa anak ko nung isang gabi nang may humarang sa kanyang 3 lalaki. Salamat nga pala. Tatanawin kong malaking utang na loob ang ginawa mo sa anak ko. Nahiya namang ngumiti si Kiel sa matandang lalaki. Naku, wala po yun Mang Efren. Kahit sino naman po, gagawin din yung ginawa ko. Sigurado naman ho, hindi na magpapakita kay Cathy ang 3 yun. Napataas naman ang kilay ni Mang Efren sa huling tinura ng lalaki. Ngunit hindi na nagkomento pa. Matapos magbigay ng binili nito ay nagpaalam na ito. Napansin ko doon sa Kiel na yun. Parang gusto ko na kaagad diskartehan. Baka kikilala nyo pa lang gusto ko na kaagad ihatid. Puna ni Mang Efren habang naglalakad sila pauwi. Baka po kasi akala niya, mag-isa na naman po akong uuwi. Nagmamalasakit lang naman po yung tao. Wala namang masama kung liligawan ka niya. Pero sana, formal siyang umakyat ang ligaw. At saka magaan ang loob ko sa kanya. Kung katulad niya lang ang makakasama mo, mapapanatag ako. Si tatay talaga, kung ano-ano yung sinasabi. Hindi nga natin alam kung ano bang intensyon ng tao Baka mamaya kaya siya mabait sa akin dahil lang sa mga paninda kong daing. Bahagya namang natawa si Mang Efren. Natigil na lamang sa kanilang pagkukwentuhan nang makarating na sila sa bahay. Agad silang sinalubong ng kapatid at kinuha ang pasalubong nilang siopaw. Yun ang pamilyang nais ni Cathy. Yung masaya lang sa mga simpleng usapan, hindi katulad noon na kaya lang sila nag-uusap na mag-ama tuwing may pinagtataluhan sila. Sayang nga lang at maagang kinuha ang kanilang ina. Panaka-naka pa rin inaalala ni Cathy ang mga nangyari sa kanila sa dati nilang tinitirhan. Maging ang mga naging kaibigan nito at si Sunny. Tuwing gabi, naiisip niya pa rin ang binata.
ng mga sumunod na araw, maraming tao sa plaza. Palibhasa kasi, malapit na ang piyesta. Kahit katulong na ni Cathy ang ama, ay hindi pa rin siya maganda o gaga sa mga ginagawa sa tindahan. Baka naman pwede ako mag-apply na tindero. Sandaling napatulala si Cathy sa biglang pagsulpot ng nakangiti pang binata sa harap ng tindahan. Sige ba? Kaya lang mura lang ako magpasahod. Pakikisakay naman ng dalaga rito. Tumawa naman si Kiel saka nagpaalam kung maaari itong pumasok. Naruroon na rin si Mang Efren na natatawa na lang sa kanilang palitan ng mga salita. Pagdating ng 3:00, nagpaalam na ang kanyang ama. Baka raw hinahanap na siya ng kapatid. Nandito naman si Kel. Siya na ang bahala sa'yo pag-uwi mamaya. Alam ko naman na hindi kanya pababayaan. Ako na po ang bahala kay Cathy. Mag-iingat po kayo pag-uwi. Ingat po kayo. Uuwi rin po ako ng maaga kapag naubos na po itong nilabas kong paninda. Nakangiting tumayo naman si Mang Efren. Ang tinapik sa balikat ang binata bago naglakad palayo. 5:00 pa lang ay ubos na ang paninda ni Cathy. Kaya naman, naglakad na siyang umuwi. Habang sa daan, panay ang kwentuhan ng dalawa nang biglang may naalala si Cathy at naitanong niya rito. Wala ka bang trabaho? Pansin ko kasi hindi ka masyadong abala. Sa ngayon wala. Sa ibang lugar ako nagtatrabaho. Pinauwi lang ako dito ng mga magulang ko dahil may nabalitaan sila. Ano naman ang nabalitaan nila? Gaano ba kahalaga yun para pauwiin ka pa talaga nila at iwan mo ang trabaho mo? Isang kasunduan na dapat noon pa natupad. Siguro, hindi lang yun nakatadhana. Ha? Pasensya na ha, pero hindi ko maintindihan. Hindi ko rin maintindihan noong una, kaya nga nagrebelde ako noon sa mga magulang ko. Pero sa huli, napagtanto ko, wala naman pala akong dapat igagalit. Lalong naguluhan si Cathy sa mga sinabi nito. Nakaramdam naman siya ng pagkailang sa mga titig nito. Para kasing merong ipinapahiwatig ang mga mata nito sa kanya. Nang makarating na sa gate ng bahay ng kanyang Lola Gloria, nagulat pa siya nang makitang naruroon ang matandang babae na waring naghihintay talaga sa kanyang pag-uwi. Matiim ang mga titig na ibinigay nito kay Kiel. Hindi naman umiiwas ng tingin ang binata. Magandang hapon po, Lola Gloria. Magandang hapon din sa iyo, Kiel. Maaari ba kitang makausap ng sarilinan? Magkakilala po kayo ng personal ni Kiel, Lola? Nagtatakang tanong ni Cathy. Pinaglipat-lipat na lamang ang mga mata sa kanilang dalawa. Nararamdaman din niya ang tensyon sa pagitan ng mga ito. Oo, Apo. Kilala ko ang pamilya ni Kiel mula pa sa kanyang lolo. Kaya maaari mo bang iwanan kami sandali? May nais lamang akong linawin sa binatang ito. Alanganin namang tumango si Cathy at ibinaling ang paningin sa binata. May iwan na muna kita, Kiel. Tumango naman sa kanya ang binata na blanko ang ekspresyon ng mukha. Palingon-lingon pa si Cathy habang mabagal ang hakbang ng mga paa patungo sa kanilang bahay sa likod. Pagdating sa kanila ay naabutan pa niyang naglalaro ang ama at ang kapatid nito. Lumapit siya sa ama, saka walang imik na nagmano. Nasaan ba si Kel? Bakit hindi mo muna pinatuloy sa bahay para makapagmeryenda man lang? Para makilala rin siya ng kapatid mo. Iimbitahin ko sana. Kaso kakausapin daw po ni Lola Gloria. Napakunot ng noo si Mang Efren at napatitig sa kanya. Kilala ba ng lola mo si Kel? Ang pagkakaintindi ko po, mula po sa lolo ni Kiel ay kilala na po ni Lola. Hindi naman po nakakapagtaka yun. Dahil ang sabi ni Kiel, lihiti mo pong taga rito ang pamilya niya.
Sa loob po ng kakahuyan sila nakatira. Ay, baka lang gusto makatiyak ng lola mo kung ano ang hangarin ni Kiel. Mabuti na yon para mas makilala natin ang kanyang pagkatao. Hindi naman nagkomento pa si Cathy. Iba kasi ang kutob niya. Para bang hindi lang iyon simpleng pakikipag-usap. Iba ang ibinabadya ng mga titig ng kanyang lola sa binata. Matuli na lumipas ang 1 linggo na hindi pa nagpapakita si Kiel sa dalaga. Malakas ang pakiramdam niya na may kinalaman ang kanyang lola sa hindi pagpapakita ng binata. Nahihiyaman siyang kumprontahin ang kanyang lola. Halata tuloy ang pagiging matamlay niya kahit sa tindahan. Parang may kulang sa araw niya na hindi makita ang binata. Para bang labis ang pangungulila nito. Angad na sinawata ang sarili sa pag-iisip ng kung ano-ano. Wala siyang karapatang makaramdam ng ganong bagay dahil kaibigan lamang siya ng binata. Ay, ano kayang nangyari kay Kiel? Bakit hindi na siya nagagawi rito? Tanong ng ama habang nasa tindahan sila, kasalukuyang walang namimili ng mga oras na yun. Baka po busy lang. O di kaya'y bumalik na po siya sa trabaho niya. Nabanggit po kasi niya dati. Hindi siya rito nakatira kundi sa ibang lugar. Pinauwi lang daw po siya ng kanyang mga magulang. Eh bakit hindi malang nagawang magpaalam? Kahit malang sana sa'yo. Tay naman, hindi niya po obligasyon na magpaalam sa akin. Bahala siya kung hindi siya magpakita pa kahit kailan. Sasagot pa sana si Mang Efren nang biglang may bumili na ali. Siya lang ang umarap dito dahil siya naman ang nakapwesto sa harap. Nang minsan maaga silang nakauwing mag-ama, sandaling nagpahinga si Cathy at saka dinalaw niya ang kanyang lola Gloria sa kanilang bahay. Naabutan niya itong nagagantsilyo. Dapat dalaw ka, iha. Hindi ka ba abala sa tindahan ngayon? Maaga po kaming nakaubos ngayon, kaya maaga po akong nagsara ng stall. Mataman siyang tinitigan ng matandang babae. Tila ba binabasa ang kanyang kaloob-looban. Parang alam ko na kung bakit ka biglang napasugod dito. Tungkol ba kay Kiel? Gusto ko lang po kayong dalawin. Matagal-tagal na rin po kasi simula na magkwentuhan tayo. Kung gusto po ninyo, magkwento kayo tungkol sa pamilya niya. Pwede naman po, Lola. Wala po kasi akong alam masyado sa kanila. Maliban po sa lehitimong taga rito ang kanyang pamilya at sa kakahuyan po sila nakatira. Malalim na bumuntong hininga si Lola Gloria. Itinabi muna ang ginagawa nito, tapos itinuon sa kanya ang mga mata. Sa pagkakatitig rito ng dalaga ay parabang nagbalik ito sa nakaraan. Ang lolo ni Kiel at ang iyong lolo Adrio ay naging matalik na magkaibigan hanggang sa huling hininga nila sa mundong ito. Sa sobrang lalim ng kanilang pagkakaibigan ay nagkasundo sila na balang araw ang mga anak nila ay ipagkakasundo nila sa isa't isa para mas lalong tumibay ang kanilang pagkakaibigan. Ngunit hindi ipinahintulot ng tadhana. Iba ang naging kapalaran ng iyong ina at ang ama ni Kiel. Magkaganon man, umasa pa rin sila na balang araw ay matutupad ang kasunduang iyon sa magiging apo nila. Minsan nakausap ko na ang mga magulang ni Kiel na sina Mariano at Isabel. Umaasa pa rin sila na matutupad ang kasunduan na iyon sa inyong dalawa ni Kiel. 1 buwan pa lang kayong nakatira rito nang malaman nilang nagbalik na ang iyong ina. Napaamang na lamang si Cathy sa revelasyon na yun ng kanyang lola. Biglang gumitaw sa isipan niya ang mga sinambit noon ng binata. Ngayon niya lamang mas naliwanagan. Muling nagpatuloy ang kanyang lola Gloria. May dapat ka pang malaman, apo, tungkol sa pagkamatay ng iyong ina.
Ano pong tungkol kay nanay? Narinig niya ang tungkol sa sinabi ni Mariano. Tungkol sa kasunduan. Dinamdam yun masyado ni Lorna. Akala niya kasi kinalimutan na ang kasunduang yon. Hindi niya matanggap na kung sakali ay mapapabilang ka sa pamilyang yon. Iyon po bang dahilan kung bakit ayaw ni nanay na umuwi rito? Kahit noong namatay si Lolo? Marahang tumango ang kanyang Lola Gloria. Naalala bigla ni Cathy ang mga panahon na umiiwas na pag-usapan ng kanyang ina ang tungkol sa lugar na pinanggalingan nito. Ang pag-iwas nito sa kanyang pag-uusisa, napatitig na lamang siya sa kanyang Lola Gloria. Nais niyang samantalahin ang pagkakataong iyon. Marami pa siyang nais malaman. Kung magkaibigan po ang lolo at ang lolo ni Kiel, bakit pakiramdam ko po tutol kayo ni nanay sa kanya? Bakit kailangan pang umabot sa pagkamatay ni nanay ang pagtutol niya? Sa tingin ko, hindi dapat sa akin manggaling ang mga sagot sa mga tanong mo. Hayaan mong si Kiel ang magsabi sa iyo. Malabo na pong mangyari. Hindi na po nagpapakita sa akin si Kiel simula po nang kausapin niyo siya. Baka po umalis na siya sa baryong ito. Darito lang siya. Baka nag-iisip rin siya. Ikaw ang inaalala ko, Apo. Sa totoo lang. Bakit naman po? Natatakot ako na baka mahulog ang loob mo sa kanya, Apo. Lola naman, kailan lang po kami nagkakilala ni Kiel? Hindi po porke na dahil alam niya ang kasunduan ng aming mga lolo, basta na lang po siya susunod. Malay niyo po, hindi niya din gusto. Nais sanang sabihin ng Lola Gloria niya na hindi yon ang ipinapahiwatig ni Kiel nang kausapin siya nito. Ngunit mas pinili na lamang na matanda ang manahimik. Mas palagay siyang marami pang kaganapan ang mangyayari sa mga darating na araw. Nang sumunod na mga araw, inabala na lamang ni Cathy ang sarili sa kanyang lumalagong negosyo. Isang hapon na yon, habang inaayos ang dumarating na paninda, isang panauhin ang hindi niya inaasahang magpapakita sa kanyang tindahan. Sabi na nga ba't ikaw yang Cathy? Napalingon bigla si Cathy sa nagsalita. Namilog ang mga matang nakatingin siya rito na hindi makapaniwala. Sa sobrang saya ay lumabas siya ng stall. Sinugod ang lalaking bagong dating pa lamang at mahigpit na niyakap. Ilang segundo rin bago bumitiw ang dalaga. Hindi nga ito panaginip. Ikaw nga talaga. Anong ginagawa mo rito? Gaya mo, nasurpresa rin ako nang makita kita rito. Naimbitan kasi ako ng isa sa mga kaibigan kong taga rito. Mabuti na lang, pinilit nila akong sumama rito. Yun pala, dito lang kita matatagpuan. Hindi pa napapawi ang ngiti ng dalawa habang nagkukumustahan. Samantala, nagbabaga naman ang mga mata ni Kiel habang nakatanaw sa kanila. Kahit may araw pa, hindi nito maikubli ang tunay na nararamdaman ng kanyang anyo. Mabilis na lamang siyang tumalikod at naglakad palayo para walang makapansin. Alam mo bang matagal kitang hinanap? Kung saan ako nakarating, dito lang pala kita matatagpuan. Bakit ba kayo biglang umalis? Hindi man lang nagpaalam sa akin. Ramdam ni Cathy ang pagtatampo nito sa tono ng boses. Umiwas na lamang siya ng tingin. Gulong-gulong isip namin noon dahil sa ginawa ni tatay. Natakot kami na baka kami ang balikan ng pamilyang naagrabyado niya. Kaya sa taranta namin, umalis kami doon. Kasalanan ito ng tatay mo. Pati kayo dinamay niya. Kasama niyo ba siya? Nabigla naman si Cathy sa sinabi nito. Hindi akalain ng dalaga na magsasalita ng ganun ang binata. Bigla rin siyang nakaramdam ng pangamba para sa kanyang ama na bumibili ng pagkain nila. Marahan siyang umiling habang pinabulaanan na kasama nila ang kanyang ama. Mag-isa siyang tumakas ng gabing yon.
Kaya lang namin nalaman dahil sa kapitbahay. Hindi ko alam kung nasan si tatay ngayon. Kumusta yung nasaksak niya? Nakaligtas naman. Kaya lang pinaghahanap pa rin niya ang tatay mo. Pati ang tatay ko hinahanap siya dahil malaki ang utang niya. Perwisyo talagang tatay mo. Mabuti na lamang hindi niyo siya kasama. Kaya lang naman ako mabait sa kanya dahil sa'yo. Dahil kahit ganun siya, tatay mo pa rin siya. Napaamang na lamang si Cathy, hindi makapaniwalang makapagbibitiw ito ng ganong kaanghang na salita laban sa kanyang ama. Alumpihit pang umalis si Sunny, ngunit marami ng tao. Hindi siya maharap ni Cathy. Gusto niya man sanang sabihin na magsasara na lamang ito, ngunit dagsa ang mga oras na yun ng mga mamimili. Napilitan na lamang ibigay ni Cathy ang address ng bahay. Bahala na kung paano ang gagawin niya para hindi makita ng binata ang kanyang ama. Buong araw na laman ng isipan ni Cathy ang pagkikita nila ng binata, maging ang galit nito sa kanyang ama. May posibilidad na ituro nito ang kinaroroonan ng ama oras na malaman nito na kasama nila ang matandang lalaki. Nang wala nang mamimili, kahit marami pa siyang paninda, dali-dali nang umuwi si Cathy sa kanila. Naabutan niya ang kanyang amang tulalang nakaupo habang naglalaro naman ang kapatid ng mga laruan sa sahig. Itay, si Sunny po. Nasa tindahan siya kanina. Buti hindi kayo nakita. Narinig ko ang lahat ng sinabi niya sa'yo. Patawarin mo ko kung dala ko na naman ang problema. Kung kinakailangan ay aalis ako rito. Umiling-iling si Cathy, tanda ng pagtutol sa binabalak ng ama. Hindi, Itay. Hindi ako papayag. Hindi ko hahayaan na magkita kayo ni Sunny. Gagawa ako ng paraan para hindi na mag-cross ang landas ninyong dalawa. Anak, meron kang kailangan malaman tungkol kay Sunny. Ano po yun? Hindi siya katulad ng iniisip mong mabait. Iba ang ugali niya. Pakitang tao lamang ang kabaitan niya sa'yo. May itinatagong ugali ang lalaking yun. Biglang pumasok sa isip ni Cathy ang pinamalas nitong ugali kanina sa may tindahan. Hindi siya makapaniwala na maririnig mismo sa bibig nito ang mga katagang binitiwan kanina. Patawarin mo ko, anak. Para na rin kasi kitang ipinagbili sa kanya. Marami na silang pinahiram na pera para sa atin. Kapalit mo, anak. Mahigpit ang bili niya sa akin na hindi ka maaring ligawan ng ibang lalaki. Iwasan mo ang taong yun, anak. Huwag kang makikipaglapit sa kanya o makikipagkita man lang. Sorry po, Itay. Naibigay ko na po ang address ng bahay ni Lola. Huwag na lang po kayong lalabas. Sa bahay na lang ni Lola ko siya haharapin. Lulugo-lugo naman ang anyo ng matandang lalaki sa nalaman. Nang gabing yun, panauwi niya si Sunny. Maraming daladalang pasalubong ang binata. Sandali lamang na hinarap ng kanyang lola ang binata at nagpaalam na agad na magpapahinga na sa silid nito. Mukhang okay ka naman pala dito sa bahay ng lola mo. Nasaan nga pala ang nanay at kapatid mo? Ilang buwan lang matapos naming lumipat rito. Inatake si nanay. Yun ang sanhi ng pagkamatay niya. Pasensya ka na. Hindi ko alam eh. Kasalanan to ng tatay mo. Kung hindi dahil sa kanya, hindi niyo sasapitin ito. Walang ibang dapat sisihin kundi siya. Sana'y huwag na siyang magpakita pa. Dahil kung hindi, ako mismo ang magsusuplong sa kanya sa otoridad. Mariing napakuyom na lamang ng palad ang dalaga dahil sa pag-ahon ng inis sa kaharap. Nakikita niya kasi ang totoo nitong pag-uugali na hindi niya noon nakita dahil puro kabaitan ang ipinapakita nito sa kanya. Pakiusap ko lang sana, Sunny. Huwag mo nang sisihin ang tatay ko sa mga nangyari. Tapos na ang lahat ng yun. Hindi na natin maibabalik pa. Napakunot ng noo si Sunny sa tinura ng dalaga. Nagtatakang tiningnan niya ito.
Bakit mo ba ipinagtatanggol ang tatay mo? Dapat matuwa ka pa. Dahil malaya na kayo sa kanya. Tatay pa rin namin siya ni Bunso. Kahit balibalik-tarin mo man ang mga pangyayari, mananatili namin siyang tatay. Nakalimutan mo na atang ginawa niya sa inyo. Kailanman hindi siya nagpakaama. Paano yung atraso niya sa akin? Ilang taon na ang nasayang sa atin. Anong ibig mong sabihin? Yung utang ba niya sa inyo? Huwag kang mag-alala. Babayaran ko yon kahit paunti-unti. Hindi yun, Kat. Kundi yung sa atin. Umaasa akong magiging tayo. Pagtungtong mo sa tamang edad, nakalimutan mo na ba? Yun ba? Wala akong natatandaan na pinaasa kita. Hindi ko rin hiniling sa'yo na regaluhan mo ako ng kung ano-ano para umasa ka na magiging tayo. Hindi nagbagong damdamin ko sa'yo bilang kaibigan. Kitang-kita ni Cathy ang pagdilim ng anyo ng binata at pag-igtingan ng mga panga nito habang nakatingin sa kanya. Mabuti pa umalis ka na. Gabi na, kailangan ko na rin magpahinga. Mahinaw nang sinabi ni Cathy nang hindi tumitingin rito. Dahan-dahan namang tumango ang binata. Ngunit hindi agad humakbang palabas. Kate, hindi ako papayag na masayang lang ang ilang taong paghihintay ko sa'yo. Noon pa kita idinambana sa puso ko. Hindi ako papayag na iba ang mahalin mo maliban sa akin. Hindi pa ito ang huli nating pagkikita. Nakahinga ng maluwag si Cathy nang umalis ang binata. Wala siyang nakapangpagsisisi sa mga sinabi nito. Parang noon lang natanggal ang mga piri niya sa mata sa totoong ugali nito. Kaya pala hindi niya magawang humanga rito bilang isang lalaki. Nang sumunod na araw, pinuntahan siya ni Sunny sa kanyang pwesto. Marami ng tao roon sa paligid dahil kinabukasan na ang piyesta. Pamali-mali tuloy siya sa kanyang ginagawa dahil sa presensya ng binata. Babalik na lamang ako kapag hindi ka na busy. Walang tugon mula sa kanya kaya umalis na lamang ito. Sinabayan na rin niya ng pagsara ng stool niya. Kahit nanginayang siya sa kikitain ng araw na yon. Pagdating sa bahay ng kanyang lola, idinain niya rito ang kanyang problema. Unang kita ko pa lang sa lalaking yon. Mabigat na ang loob ko. Hindi ko siya gusto para sa'yo. Sino naman po ang gusto niyo para sa akin? Si Kiel? Pabirong turan niya sa matanda. Kunyari namang inismiran siya nito. Kung itsura lang din ang pagbabasihan, wala pa siya sa kalingkingan ng kakisigan ni Kiel. Hindi naman nakapagtataka yun. Nasa dugo nila ang pagiging makisig at maganda. Pero hindi na po siya nagpapakita pa. Namimiss ko na nga siya. Lagi siyang laman ng isipan ko bago ako matulog. Pagising ko sa umaga, siya na naman. Kahit saan ko po ibaling ang mga mata ko, laging siya po yung nakikita ko. Minsan nga po naiisip ko na sana siya na lang ang kausap ko at hindi si Sunny. Posible po bang pag-ibig na ito, Lola? Kahit na sandaling panahon pa lang po kami nagkakakilala. Pag-amin ni Cathy sa kanyang lola, para kasing sasabog ang dibdib nito sa sunod-sunod na revelasyon na kanyang natanggap sa mga nagdaang araw. Walang imposible sa pag-ibig, Apo. Hindi basihan ang tagal ng pagkakakilala ng dalawang tao. Katulad ninyo ni Sunny, bata pa lang ay magkakilala na kayo. Pero ang sabi mo nga, bilang kaibigan lang talaga ang pagtingin mo sa kanya. Kung si Kiel talaga ang isinisigaw ng puso mo, isa lang ang maipapayo ko. Kilalanin mo muna siyang mabuti. Isa itong hamon sa'yo. Kaya mo bang tanggapin ang buo niyang pagkatao? Isinaisip ni Cathy ang lahat ng sinabi ng kanyang lola Gloria. Hiniling niya na sana magpakita sa kanya si Kiel. Kinabukasan, hindi nagbukas ng stall si Cathy kahit alam niyang
marami pang tao sa plaza. Batid niya kasing pupundan siya ni Sunny. Ayaw niya munang makaharap ang binata. Pakiwari niya kasi mauubusan na siya ng lakas sa pakikipagtalo rito. Paruot pa rito ang mga tao sa kalsada dahil sa kasalukuyang piyesta ng mga araw na yon. Naganda na rin ang kanyang Lola Gloria para sa mga piling-piling mga bisitang darating. Silang mag-ama naman ay nanatiling nasa loob ng kanilang bahay sa takot na baka mapunta roon si Sunny at makita ang kanyang ama. Gaya ng inaasahan niya, nagpunta nga roon si Sunny. Hinanap siya. Sinabi na lamang ng kanyang lola na wala siya. Ngunit nagtagal pa rin daw doon ang binata sa pag-aakalang nagtatago lamang siya. Natatakot na ako sa kanya, Itay. Parang hindi na siyang Sunny na kilala ko. Sabi ko naman sa'yo, hindi ba? May itinatagong ugali ang lalaking yan. Hindi siya katulad ng inaakala mo. Naalala ko tuloy si Kiel. Kung naririto lang siya. Tsak na hindi na makakalapit sa akin si Sunny. Puntahan ko kaya siya. Oh, saan mo naman siya pupuntahan? Sa kakahuyan daw po sila nakatira. May gusto lang din naman akong linawin sa kanya. Hindi na ako makakapag-antay kung kailan siya magpapakita. Gusto mo samahan kita? Ibibilin ko na lang ang kapatid mo kay Tess. Huwag na po, Itay. Delikado kapag nakita kayo ni Sunny sa labas. Natatakot po ako sa maaari niyang gawin sa inyo. Alagaan niyo na lang po si Bunso. O sige, pero huwag kang magpapagabi. Kapag wala ka pa dito na 6:00 na, susundan na kita. Salamat po, Itay. Niyakap ni Cathy ang ama at kapatid at patuloy lang sa pagkain na bigay sa kanila ng kanilang lola. Pumunta nga muna si Cathy sa kanyang Lola Gloria para magpaalam. Lumarawan naman sa mukha nito ang pagtutol. Anong gagawin mo roon, Apo? Kakausapin ko lang po si Kiel. Kung ayaw niyang magpakita, ako na lang po ang pupunta para kausapin siya. Pero Apo, delikado ang gagawin mong yan. Hindi mo kilala ang pamilyang yon. Naniniwala po ako na mabubuti silang tao. Dahil kung hindi, bakit sila ituturing na kaibigan ng lolo? Hindi mo kasi naiintindihan ang ibig kong sabihin. Pinutol na ni Cathy ang usapan nila ng matanda nang magsidatingan ang ibang mga bisita. Nagmamadali siyang umalis. Nasundan na lamang siya ng pag-aalalang tingin ng matandang babae. Habang mabilis ang mga hakbang, palingalinga si Cathy sa takot na baka makita siya ni Sunny. Sa sobrang kaba ay lalo tuloy siyang hinihingal sa paglalakad. Papasok na siya ng kakahuyan nang biglang matigilan. Noon lang niya naisip na baka may mabangis na hayop na nakatira roon. Sa kabila niyon, mas nanaig pa rin sa kanya na hanapin ang bahay ng pamilya ni Kiel. Malayo na ang nalakad niya nang makarinig siya ng lagaslas ng tubig. Sinundan niya iyon at nakarating siya sa ilog. Ang kabila niyon ay matarik at malaking bahay na gawa sa bato. Naghanap ng daan si Cathy papunta sa kabila. Mabuti na lamang, mababaw lamang ang parte na kanyang dinaraanan. Akmang kakatok na sana siya nang biglang bumukas ang pinto. Isang may edad na lalaki ang iniluwa niyon. Napatingala na lamang siya sa tangkad nito. Nanuri ang itim na itim nitong mata sa kanya habang magkasalubong ang makapal na kilay. Sino ka? Anong ginagawa mo sa teritoryo ng aking pamilya? Napaatras na lamang si Cathy at nangatog ang kanyang tuhod sa pagragasa ng kakaibang takot sa kaharap. Hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Alam mo ang maaaring mangyari sa'yo dahil sa kapangasan mo na magtungo rito! Muling napaatras si Cathy nang humakbang papalapit sa kanya ang matandang lalaki. Lalong naging mabalasik ang anyo nito habang lumalapit. Cathy, anong ginagawa mo rito? Sabay na palingon sa binata
Bago pa man may masabi si Cathy, bumuhal na ang kanyang pagkakatayo. Huling natatandaan niya ay ang paglapit ng binata at ang pagsalo sa kanya. Nagising na lamang si Cathy sa hindi pamilyar na lugar. Bigla siyang napabangon nang maalala ang huling pangyayari. Agad niyang tinungo ang pinto. Nang akmang hahawakan niya ang seradora, bigla na lamang iyong bumukas at pumasok si Kiel. Okay na ba ang pakiramdam mo? Oo. Ito ba ang bahay niyo? Sino ba yung nakakatakot na matandang lalaki kanina? Siya ang tatay ko. Pasensya ka na kung natakot ka niya kanina. Hindi ka niya kasi kilala. Akala ko talaga kakainin niya na ako ng buhay kanina eh. Bahagya namang natawa sa kanya ang binata. Pagkatapos, seryoso itong nagtanong sa kanya. Ano ba kasing ginagawa mo rito? Kasi gusto kitang makausap. Para ano pa? Masaya ka na sa lalaki nakita kong niyakap mo. Pinuntahan ka pa sa inyo. Kaibigan ko lang yun. Kababata ko siya sa dati naming tinirhan. Hindi kumibo si Kiel. Nakatitig lamang siya sa dalaga na tila sinusuri ang sinabi nito. Kaya pala ako nandito. Para sa sinabing kasunduan ng mga lolo natin. Marami akong gustong malaman. Nahihiwagaan ako sa mga sinabi ni Lola. Ano bang meron sa pamilya niyo, Kiel? Ang dami kong tanong na ang sabi ni Lola Gloria. Ikaw lang daw ang makakasagot. Lahat ng tanong mo sasagutin ko. Pero bago yun, sagutin mo muna ang nag-iisa kong tanong. Mahal mo ba ako? Kaya ka nandito? Parang ibig mamula ni Cathy sa mga diretsong tanong nito. Parang biglang umurong ang kanyang dila. Kaya naman, tumangon na lamang siya. Namalayan na lamang ni Cathy na nakakulong na siya sa mga bisig dito. Naabutan na lamang nilang nasa labas na ang mga magulang ni Kiel. Pormal na ang mukha nila na tumingin sa kanila. Pasensya ka na sa inasal ko kanina. Hindi ko alam na ikaw pala ang apo ni Antonio. Ang matalik na kaibigan ng aking ama. Ihatid ko na po siya sa kanila. Sige lang, Kiel. Pero tiyakin mo lang na muli siyang babalik rito. Makahulugang saad ng ama ni Kiel. Napasulyap naman si Cathy sa binata. Nais sana niya ng kasagutan sa nais ipahiwatig ng ama nito. Ngunit nanatiling tikom ang bibig ng binata. Bago siya hilahin ni Kiel paalis ng lugar na iyon, magalang pa siyang nagpaalam sa mag-asawa. Gumanti naman ng matipid ng ngiti ang mga iyon. Akala ko ba sasagutin mo lahat ng katanungan ko? Oo naman, pero may nais lang akong ipakita sa'yo. May kinuha si Kiel sa likod ng kanyang pantalon. Iniabot niya iyon sa dalaga. Nanlaki naman ang mata ni Cathy na pinalipat-lipat ang mga mata sa hawak niya at sa kanyang muka. Bago marahang kinuha sa kamay ang aklat. Paano napunta sa iyo ang aklat na talaan ni Lolo? May ilang beses ko itong nakitang binabasa mo kapag walang bumibili. Alin sa mga nakasulat dito ang nagustuhan mo at binabalik-balikan mong basahin? Ang aswang na bangkilan. Silang natatangi sa lahat para sa akin. Hindi lang sila basta mga uri ng aswang. Mula pa sila sa hanay ng mga kadatuan. Mula sa maharlikang angka ng uri nila. Misteryoso namang humiti sa kanya ang binata. Siguro may naikwento na sa iyo ang lola mo, maliban sa kung saan nag-ugat ang kasunduan ng dalawang pamilya. 2 beses nang iniligtas ng lolo mo ang aking lolo. Para makabawi sa kanya, tinanong ng lolo ko kung ano ang nais niya. Noong una, hindi makapaniwala ang lolo ko sa hiling niya. Ngunit, porsigido ang iyong lolo. Nais siyang maging bahagi ng aming pamilya. Kaya pinagkasundo niya ang aking ama at ang iyong ama. Ngunit hindi pumayag ang iyong ina sa kasunduan. Tumakas siya at sumama sa iyong ama. Ngunit hindi nawala ng pag-asa ang ating mga lolo na balang araw, matutupad rin ang matagal na kasunduan. Kung ganon, dahil sa kasunduan, kaya ka nakikipaglapit sa akin?
Parang may kirot na nararamdaman si Cathy sa kanyang dibdib. Tila nabasa naman ni Kiel ang laman ng kanyang isip. Unang kita ko pa lamang sa'yo. Minahal na kita. Noong una, nagre-rebelde ako. Nung pilit akong pinauwi ng mga magulang ko. Pero naglaho yun nang masilayan kita. Sinabi ko sa sarili ko na ikaw nga ang babaeng inilaan sa akin. Anong lihim ng pamilya niyo? Alam mo bang inatake ang nanay ko? Nang malaman niya na gusto pa rin ng ama mo na ituloy ang kasunduan ng mga lolo natin sa pamamagitan nating dalawa. Hindi napigilan ni Cathy ang pagikbi nang maalala ang ina. Inalo naman siya ni Kiel. Gusto kong malaman kung ano ang nasa likod ng kasunduan na yon. Mataman lamang siyang tinitigan ng binata. Napansin niyang biglang dumilim ang paligid. Lumakas rin ang hangin sa paligid. Bumigat ang kanyang pakiramdam nang mapatingin siya sa binata. Nakatungo lamang ito kaya hindi niya makita ang muka. Kiel, anong nangyayari? Ipapakita ko sa iyo kung ano ang nasa likod ng kasunduan. Mismong sa harapan ni Cathy, nagpalit ng anyo ang binata. Humaba ang mga kuko nito sa daliri. Tinubuan rin ng balahibo sa braso at pangil. Naging kulay pula ang mga mata nitong nakatunghay sa kanya. Umangil ito ng malakas na nagbigay ng kilabot sa kanya. Isang tili ang kumawala sa kanya. Dinidikta ng isipan niya na tumakas siya. Ngunit parang itinulos na siya sa kanyang kinatatayuan. Sandali lamang niyang nasilayan ang totoong anyo ng binata. Ngunit labis iyong nagbigay sa kanya at nagpasindak. Nanginginig pa rin sa matinding takot si Cathy. Kahit nagbalik na sa dating anyo ang binata. Ngayon, sabihin mo sa akin kung kaya mo bang mahalin ng katulad ko. Hindi nagawang magsalita ni Cathy. Nangangatal pa rin siya sa matinding takot dahil sa nasaksihan kanina. Nakita naman niya ang nagdaang lungkot sa mga mata ng binata nang hindi siya tumugon. Ihahatid na kita sa inyo. Hindi na. Kaya ko nang umuwi. Kahit hanggang sa buka na lang. Hindi na umimik pa si Cathy. Nagpatiuna na rin siyang maglakad. Mabilis ang bawat takbang niya. Na kung maaari, liparin niya palabas ng lugar. Ramdam niya ang pagsunod dito sa kanya, kaya hindi siya lumilingon. Nang nasa bukana na sila ng kakahuyan, nilingon niya si Kiel, ngunit wala na ito. Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman ng mga sandaling yun, ngunit minabuti niyang magmadali sa pag-uwi. Wala nang bisita sa bahay ng kanyang Lola Gloria. Naabutan niyang nakaupo sa tumba-tumba ng upuan na waring hinihintay talaga siya. Napatakbo siya rito habang umiiyak at sumubsob sa kandungan ng matanda. Hinaplos-haplos naman ito ang kanyang mahabang buhok. Anong nangyari sa paghaharap ninyo? Nakilala mo ba ang mga magulang ni Kiel? Pinahid muna ni Cathy ang naglalandas ng mga luha sa kanyang pisngi bago tumingin sa kanyang lola. Totoo po pala ang mga aswang. Mula sila sa lahi ng mga bangkilan. Ang mataas na uri ng aswang. Sa mismong harap ko po nagpalit ng anyo si Kiel, Lola. Umiiyak ka ba dahil sa natuklasan mo? O may iba pang dahilan? Naguguluhan po ako. Natakot ako sa kanya kanina. Akala ko sasaktan niya ako. Hindi niya yung gagawin Mabangis man sila sa panlabas na kaanyuan. Pero may kabutihan pa rin sa kanilang puso. Hindi sila gugustuhin ng iyong lolo na maging kapamilya. Kung masama sila, may ilan pa rin sa baryong itong nakakaalam ng sikreto ng pamilyang yon. Ngunit dahil sa wala namang ginagawang masama ang pamilya, hinahayaan na lang silang mamuhay ng tahimik sa kakahuyan
Malaki pa nga ang nagawa nilang tulong para mapaunlad ang baryong ito. Kalahati ng lupain rito ay pag-aari ng kanilang pamilya. Ibinahagi na lamang nila sa mahihirap ang lupa ng libre. Hindi makapaniwala si Cathy sa narinig na panibagong revelasyon galing sa kanyang lola. Lalo tuloy nagulo ang puso't isipan niya. Suriin mong mabuti ang totoo mong damdamin. Kung ano man ang maging desisyon mo, kailangang maging handa ka sa kahihinatnan nito. Ipinaubaya na lamang ni Cathy sa ibang kamag-anak ng ina ang pagbabantay sa kanyang stall. Nilunod na kasi siya ng matinding kalungkutan na sinabayan pa ng panggugulo ni Sunny. Kaya naman, napilitan na siyang harapin ito at kausapin ng masinsinan. Nakikiusap ako sa iyo, Sunny. Tigilan mo na ako. Huwag kang mag-alala. Lahat ng utang namin sa iyo babayaran ko. Hindi ko yung tatakasan. Hindi mo ko naiintindihan. Ang kailangan ko ay ikaw. Wala akong pakialam sa utang ng ama mo. Ikaw lang ay sapat na sa akin. Alam mo bang naghintay ako para maging akin ka lang? Kung saan-saan kita hinanap. Tapos yan lang ang sasabihin mo sa akin? Huwag mo sanang ubusin ang pasensya ko. Baka pati yung pagkakaibigan natin bawiin ko na rin. Hindi kita magagawang mahalin. Tandaan mo sana yan. Bakit? May nakilala ka na ba na masigit sa akin dito? Nasaan ang lalaki yon? Ni hindi niya nga magawang humarap sa akin ngayon? Kung hindi ka makikipag-ayos sa akin, titiyakin kong makukulong ang tatay mo. Akala mo yata hindi ko alam na tinatago mo siya? Walang ibang mapupunta ng tatay mo, kundi sa puder mo. Naubos na ang pasensya ni Cathy. Nahihiya na rin siya sa kanyang lola Gloria na narinig ang kanilang pagtatalo sa loob ng bakuran nito. Nang akmang magsasalita si Cathy, bigla na lamang na may anino siyang namataan. Talaga bang hindi ka makaintindi? Galit namang bumaling sa kanya si Sunny. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa. Humakbang rin ito palapit sa kanya habang matalim ang titig. Sino ka naman? Huwag mong sabihin na ikaw ang dahilan kung bakit nagiging malamig sa akin si Cathy. Ako ang nobyo ni Cathy. Ako ang may karapatan sa kanya. Kaya kung ako sa'yo, piliin mo nang mawala sa buhay niya kung ayaw mong mawala sa mundong ito. Biglang bumigat ang pakiramdam ni Sunny. Pilit niyang nilalabanan ang takot na biglang umahon sa kanyang dibdib na hindi niya maipaliwanag. May kakaiba sa kaharap niya na hindi niya matukoy. Naramdaman niya ang paghagi sa kanya ng isang itim na bag. Wala sa bag na kinuha at binuksan niya iyon. Nanlaki ang mga matang napatitig sa kanyang kaharap. Bayad dyan sa latang atraso ng ama ni Cathy sa'yo. Sa tingin mo ganun lang kadali yun? Alam ko, hayaan mong ipakita ko sa'yo ang maaari kong gawin kung hindi mo titigilan si Cathy. Sa harap ni Sunny ay nagbago ang anyo ni Kiel. Ipinakita niya ang pinakamabangis niyang anyo sa harap nito. Aswang ka! Lumayo ka! Halimaw! Halos mawala ng kulay ang mukha ng binata dahil sa sobrang putla. Naawa naman si Cathy. Tama na! Sa isang iglap, muling nagbalik ang dating anyo ni Kiel. Takot na takot pa rin si Sunny na napasulyap kay Cathy. Cathy! Totoo bang nakikita ko? Hindi ba yun ilusyon lang? Ano ba ang mga tao rito? Totoo ang nakita mo. Kaya kung maaari, umalis ka na sa lugar na ito. Nakikiusap ako sa iyo. Sa kabila ng lahat, ayokong may masamang mangyari sa iyo. Cathy! Pero bakit? Bagsak ang balikat na umalis ang binata. Bit-bit ang itim na bag. Tinapunan pa nito ng nahintakutang tingin si Kiel na nananatiling blanko pa ang mukha nang wala na si Sunny. Saka lamang hinarap ng dalaga si Kiel. Bakit kailangan mong ipakita ang tunay mong anyo sa kanya?
Paano kung meron siyang pagsabihan? Hindi mo man lang inisip na delikadong ginawa mo. Ganyan ka ba magpakita ng pagmamalasakit? Ayoko lang na may mapahamak. Sana sa susunod, huwag kang padalos-dalos. Tumango naman si Kiel. Kitang-kita sa mukha nito ang pag-aalangan na lumapit sa kanya. Kaya siya na ang lumapit rito. Hindi na nito napigilan ang pagsilay ng ngiti sa labi. Hindi ka ba natatakot sa akin? Noong una, siguro normal lang naman ang naging reaksyon ko. Pero nung magbago ka ng anyo kanina sa harap ni Sunny, wala akong nakapangtakot, kundi pag-aalala na baka may makatuklas sa tinatagong lihim mo. Natatakot ako na baka may masamang mangyari sa'yo. Hindi inalis ni Kiel ang paningin sa kanya habang dinadala nito ang kamay niya sa labi upang hagkan. Wala namang pagsidla ng kagalakan si Lola Gloria at si Mang Efren na kanina pa nanunood sa kanilang dalawa. Sa isipan ni Lola Gloria, sa wakas, ang kasunduan ay naganap at natupad sa pag-iibigan ng dalawa. Wakas. Simula pagkabata ay magkaibigan